Ngayon ngang gabi, mangingilaw kami ng sugpo at alimango mga kailog. At jackpot tayo ngayong gabi dahil sobrang dami naming nahuli. At sobrang lalaki, halos yung laki na ng braso ng bata. Perfect timing na naman tayo mga kailog. Dahil naglabasan na naman sila sa kanilang mga lungga. Nabasag ang isang gabi ng katahimikan sa mundo na ating ginagalawan dahil sa dami ng sugpon naglabasan mga kailog. Ano? Mga pilintik kayo. Tiger prawns o black tiger shrimp, sugpo dito sa atin mga kailog. Mas higit na mas malalaki ito kaysa sa mga pangkaraniwan na hipon na nakikita natin sa palengke mga kailog. Medyo stripe at dark ang kulay nito kaysa sa mga pangkaraniwang hipon kagaya ng banami at saka mga swahe. At isa rin ito sa may pinakamahal na presyo pagdating sa merkado mga kailog. Mapapasana all ka na lang dahil ikaw yung pinakamahal. At kagaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyo mga kailog, perfect timing na naman ito. Kasi gabi na nga umuuslit ang buwan. Ibig sabihin mayroong mas mahabang oras na madilim. At yung dilim na yon ang ating sasamantalahin para hulihin itong mga sugpo na ito. At kung maaalala nyo dun sa isa nating vlog na ipinaliwanag ko kung gaano kahalaga ang perfect timing. At kagaya nga nitong mga sugpo ay madalas ka lang makakahuli kapag tagdilim. Dahil nga napakaraming klase ng seafood ang tumatago tuwing tagliwanag. Ayun nga yung kinikwento ko sa inyo na meron itong koneksyon sa buwan. Nagre-reflect nga kasi ang sinag ng buwan sa mga mata ng mga hipon. Kaya kung hindi sila tatago ay madali sila makikita ng kanilang mga predator. Ang mga predator nila ay yung malalaking isda, pati na ang tao. Kaya mas pinipili nila magtago sa ilalim ng putik at hindi muna lumabas at lalabas nga lang sila tuwing ganito tagdilim. Pinapaliwanag ko sa inyo yan mga kailog dahil nga baka mamaya pag kayo pumunta sa ganitong dagat o mga ilog at nangilaw kayo ay tanungin niyo ako kung bakit wala kayong nahuli. Dahil nga hindi araw-araw makakahuli ng ganito mga kailog. Season ito at perfect timing talaga ang kailangan. At pasensya na kayo kung medyo maitim ang ating video dahil nga ngayon ay gabi kaya madilim. Sindilim ng mga alaala ng kahapong nagdaan na hindi mo pa rin makalimutan. At ang napapansin yung size na nahuhuli natin ay 8 to 10 pieces ang isang kilo. At sa ganitong kalalalim na plaisdaan, lumalaki ito ng ganitong kalaki. Kasi nga hindi siya basta agad nahuhuli. 15 hanggang 30 piraso, hinaharvest na ito sa mga ganitong plaisdaan mga kailog. At ang mga ganong size ay tumatagal ng 4 hanggang 6 na buwan bago harbisin. At lumalaki nga lang ito ng ganitong kalaki dahil ito yung mga tira o hindi mga nahuhuli ng mga nakaraang harvest. At makikita nyo naman yung alimango na yan na napakalaki. At sumasabay din sila sa paglabas pagka ganitong tagdilim mga kailog. Una ay para sabayan nga rin sa paglabas ng mga ganitong klaseng seafood para gawin nilang pagkain kagaya ng hipon at saka isda. Kaya lumalabas din ang mga alimango at iba't ibang uri ng alimango pag dito ganitong tagdilim. At kung matatandaan nyo mga kailog, ay pinakita ko na ito doon sa aking mga nakaraang video kung paano ito hinuhuli mula sa similya hanggang sa paghuhulog sa mga fish pond. At kung gusto nyo mapanood dito ay hanapin nyo na lamang doon sa mga ina-upload ko sa reels. At soon, i-upload ko rin yung isa sa mga paraan kung paano hinuhuli ang mga similya ng sugpo. At kung mapapansin nyo, ay binalikan ko yung isang alimango. Dahil nga ang ganitong mga alimango at hipon ay hindi mailap pag gabi o hindi agad tumaalis sa pwesto. Ang magiging mahirap lamang dito ay kung paano mo siya huhulihin. At kung mapapansin nyo, ay sinasakluban ko lamang ito ng siyo o sigpaw. Pero hindi na ganun kadali ang inyong nakikita. Ang mga ganitong alimango ay mabilis tumakbo pag nakakaramdam ng mga tao sa paligid nila. At kung mapapansin nyo ay parang madali lamang ang panguhuli. Pero nagkakamali kayo mga kailog. Meron na kasi tayong sapat na kasanayan at mga teknik na ina-apply kaya madali nyo lamang ito kung titingnan. Pero kung ito yung pag-aaralan, ay madali mo rin itong matututunan mga kailog. May kasabihin kasi tayo na walang hindi natututunan pag ito ay yung pinag-aralan. At kung sakaling ito ay yung susubukan mga kailog, ay kailangan nakahanda kayo sa inyong mga makasalubong sa daan. Kagaya na lamang ng mga ahas na makikita nyo dito sa video. At iba't iba pang makakamandag na nilalang na inyong makakasalubong sa daan. At ayun nga mga kailog, kung mapapansin nyo sa sobrang dami nga ng hipon o sugpo, ayan, nasa gilid na yung isa. Nandun na siya sa parting walang tubig, sa may buhangin. At napakadali nga nitong hulihin. At kung mapapansin nyo mga kailog, yung dalawang mata na magkatabi sa ilalim ng tubig, ayun yung hipon. Ayan lang halos makikita mo kapag mangingilaw ka kasi medyo transparent ang kanyang balat. At kung gusto niyo subukan ang mga ganitong klaseng panguhuli, kailangan nakahanda kayo sa maaaring mangyari. Maaari kasing mahiwangin yung mga paa dahil sa mga talaban yung maaapakan o madapa kayo pag kayo ay naglalakad. At naranasan ko na nga minsan madapa, pati yung lahat ng huli ko ay nawala. At puputulin ko muna saglit ang video mga kailog dahil nga masyado itong mahaba at masasayang yung mga highlights kung ito'y aking buburahin. Abangan nyo na lang sa part 2 yung mga shoutout at saka yung iba't iba pa natin gagawin. Aantayin ko na lamang kayo sa part 2. Have a good night.
And God bless you all. Katabi.